guys! Gandang gabi. Ay, gandang gabi. Gandang hapon pa lang. Hapon pa lang. Bal ko magandang gabi kasi ang dilim guys. Parang uulan. Magandang hapon. Ito magsimula na naman ng ano. Mag-apas na naman tubo. Parang malabo yung camera ko. So magsimula na naman ang tapas ng tubo. Iwan mo ito uno. Oh? Anak, tigla lang ang okay ko nga. Hindi. Arang okay nga na nga no. Dala na natin ko po na. Ugane, dali lang kayo mag-video. Kailangan magapas ng tubo para may pangbaon yung anak. Hindi ko lang utang ito. Kapagod magtapas ng tubo. Kaya kailangan mag-aral ng mabuti. Isa lang. Tinga muna kasi kapagod. Lang. Hey guys. Hanggang hapon. Tinga muna guys. Nakakapagod din magapas ng tubo. Wala kasi hirap talaga ang ganitong mahirap. Nagsisimula ako sa bata pa ako noon guys, ganito ng trabaho ng tatay ko, tubuhan. Tapos mahirap pala no pag maalala mo yung mga nakaraan. Ako pala ay isang single mother. Meron akong anak isa. Tapos, naranasan ko rin maging OFW nung maliit pa siya. 8 months pa lang yung anak ko guys na iiwan na kami ng tatay niya. Kasi, yun, doon na sa iba. Tsaka dumarating na rin sa buhay ko na minsan nanghina na rin ako. Pero kailangan sumikap. Mag-abroad ako, bata pa yung anak ko. So ngayon, college na siya guys. Hindi na ako nakapag-abroad kasi last kong abroad ay nasa Kuwait ako noon. Tapos, bigla na lang, siguro 3 years na rin ako sa Kuwait. Tapos nagpaalam na ako sa employer ko na uwi na ako kasi gawa nga may karamdaman ako na yung bumaba na pala yung potassium, calcium ko kaya. Nung umuwi ako ng Pilipinas, konti lang naipon kong pera, tama-tama lang pagpasok ko ng hospital. Tapos hindi na rin ako nakabalik ng mag-abroad guys kasi nag-COVID-19 na. Nagsimula na yung COVID-19 2019 siguro yun. Hindi na ako makabalik at saka hanggang ngayon parang na rin, hindi na rin ako makapag-apply kasi gawa nga sa edad, syempre 49 years old, expired na daw. Hindi na makapunta sa agency, hindi na tinatanggap kasi yung ganong edad na 49 hanggang 45 lang kasi yung magpunta kasi agency ngayon magtrabaho. Kaya ito, wala na akong trabaho dito ako sa Pinas, pa extra kung minsan. Nagtitinda-tinda kung ano lang, kung anong lang mayroon, may mapuhunan ako, may makabinta din, katinda ako. Tapos ngayon guys, ito pa rin, nagpa-extra pa rin ako magtrabaho sa tubuhan para kasi nagka-college na yung anak ko, hindi na ako nag-abroad. Kaya itong buhay ko. Kahit sa pangbaon nyo lang, may mabigay ako. Kasi
Hirap talaga yung trabaho dito sa amin. Tubuhan lang talagang makakaya namin trabaho. Kasi kailangan talaga ng anak kong nagka-college na pambaon niya tuwing linggo, ang boarding house niya. Tinutulungan naman po ako ng nanay, tatay ko, mga kapatid ko. Minsan dumarating na rin yung punto na parang nakakapagod na, parang problema. Ito pa rin. Dinadala na lang sa, kunwari masaya lang, pero sa kabila, sa kaloob-looban ay mahirap, malungkot. Kaya wala kami magawa. Ito, magtatrabaho kami sa tubuhan, magkapera, yun pambaon ng anak punta sa school. Ito nga yung pag-apas ng tubo, gawain talaga to ng mga lalaki. Pero kaya din namin ng mga babae. Nagtatrabaho din ako minsan. Nasa second year college pa lang ngayon ng anak ko. Kaya marami-rami pang gastusin dyan. Minsan nag-iisip na rin akong kahit mga muha na lang ako. Tapos gusto ko rin nga ang pag-uwi ng anak ko, nandito din ako sa bahay. Kaya ito muna, magtatrabaho na lang ako sa tubuhan. Wala eh. Para pambaon na naman ng anak ko. Madalas akong nanghihina. Madalas nag-iisip ng hindi maganda. Pero ito pa rin ako. Ito na lang, kahit magtrabaho na ako sa tubuhan. Tiisin ko na lang hanggat makatapos siya sa pag-aaral niya. Kailangan talagang hindi din ako papayag maging bulak-bulak ang anak ko. Kasi isang lalaki siya, guys. Lalaki kasi yung anak ko. Second year college na siya. 2 years pa yung gagastusan siya. Nakikita ko guys, malawak din tong tubo.